Another day, another Jfern's Wife Story. Tatlong araw hindi nakapunta si Jfern sa manukan dahil na-busy kami. Okay naman ang mga manok doon sa range area at malalaki na nga daw sabi ni Jfern. Hindi pa nga nasikat ang araw nung pumunta si Jfern kaya hindi pa nakakapagpatuka ng manok si Richard. May tali na nga sa paa ang lahat ng mga baby stag dito sa range area dahil malapit na silang i-harvest. May tali na sila sa kanang binte para pag nilipat na sila sa cording area ay hindi na sila maninibago. Nagsimula na nga magpatuka dito sa kabilang range area si Richard. Malalaki na rin ang mga cockerels na nanditong nakaalpas. Wet feeding pa rin ang lagi namin patuka dito sa mga cockerels na nasa kabilang range area. Nakakatuwa sila dahil matatakaw pa rin silang kumain at malalaki na rin ang mga cockerels na nandito. Ilang buwan na rin lang at malapit na rin itong i-harvest. At dahil wala si Jfern, ako ang magpapatuka ng mga manok na nandito sa likod ng bahay namin. Nagkakagulo na nga sa multipurpose pen itong mga inaalpasan namin kaya kailangan ko nang buksan ang multipurpose pen. Pagkabukas ko nga ng pinto ng multipurpose pen ay nagliparan na palabas ang mga cockerels. Hindi pwedeng abutin ng tanghali ang mga cockerels sa multipurpose pen dahil magpapaluan na ang mga yan. Kaya maaga pa lang binubuksan ko na agad ang multipurpose pen para sa labas na sila tumuka. Dito lang sa tapat ng multipurpose pen ko nilagay ang kanilang patukaan. Dry feeding sila ngayon dahil pinapaubos ko yung natirang patuka kahapon. Mamayang tanghali ko babasain ang patuka nila at kapag basa ang patuka nila, dun sa may hagdan ko nilalagay ang kanilang patukaan. Madudumihan kasi ang kanilang mga patuka kapag dyan ko lang nilagay sa buhanginan. Inilabas ko na rin ang mga sisiw na nakakahon para makatuka na sila. Nakakatuwa itong mga bagong pisang sisiw, 3 days pa lang ay matatakaw na agad silang kumain. 27 heads nga yan at mukhang sikip na sila dito sa folding. Mukhang kailangan na nilang hatiin para hindi sila magsiksikan at para maiwasan ding may maipit na sisiw. Ito namang mga sisiw dito sa kabilang pinto ng folding ay medyo malalaki na, pwede na ring ilipat ito sa multipurpose pen. Mukhang lamang ang lalaki sa batch nila kaya nakakatuwa. 4 ang anak ng bulik dyan at sana nga ay lalaki silang lahat. Ito bulik. Ito namang mga sisiw sa brooder ay nilipat na ni Jfern dito sa multipurpose pen dahil sobrang init sa brooder kapag tanghali. Sa isang pinto ko lang sila ngayon nilagay dahil sa kabilang pinto ay yung mga nasa brooder naman sa kabila ang ilalagay kong mga sisiw. Dito ko nga nilipat sa kabilang pinto yung mga sisiw na lalaki sa kabilang brooder. Nasa kabilang pinto naman yung mga babaeng sisiw at itong mga lalaki ay dito ko naman sa dalawang pinto nilagay para hindi sila siksikan. Mas maganda kapag nakahiwalay na ang mga lalaking sisiw dahil natututukan ko sila. Ayan. Makakalusot pa kasi dito. Ay dito ko pinadong dahil may screen. Ang lalaki na ang pala. Dito naman sa kabilang pinto ng multipurpose pen ko nilagay ang mga sisiw na nasa brooder. Malalaki na rin sila at hindi na sila dyan makakalusot sa steel matting. Nandito naman sa kabilang pinto yung ibang baby pullets. 2 pinto ang binuksan namin sa kanila dahil madami sila at medyo malalaki na. Hindi ko sila pwedeng pagsamahin dahil malalaki na ang mga baby pullets at ito namang mga galing sa brooder ay maliliit pa. Malamang tutusikin niya ng malalaking baby pullet. Bandang 9:30 ay dumating si Jfern at nilagay niya sa kahon ang 27 heads na bagong pisa. Papainitan daw muna niya ang mga sisiw para lalong lumakas. Maganda ring naiinitan ng araw ang mga sisiw para tumigas ang kanilang mga buto. Pagkatapos ng mailagay ni Jfern lahat ng mga sisiw sa kahon, ay nilagay niya ito sa naaarawan. Saglit lang namang ibinilad ni Jfern ang mga sisiw para lang uminit ang mga katawan. Hindi niya masyadong pinatagal ang pagpapainit sa mga sisiw at baka maging halal ang mga ito. At dahil hindi naiinitan yung ibang sisiw, kumuha ng screen si Jfern para maipod ang mga sisiw sa bandang mainit. 10 minutes lang yatang pinainitan ni Jfern ang mga sisiw at maya-maya nga ay ibinalik na niya sa folding. Bago niya ibalik sa folding ang mga sisiw ay tinanggal niya muna ang painuman para hindi makainom ang mga sisiw dahil baka sipunin. Kagagaling lang kasi nila sa initan. Dahil kulang ang palabas ng mga sisiw namin ngayon, dire-diretso pa rin ang salang ni Jfern sa aming mga broodhen at
broodcock. Nabawasan na naman ulit ang mga nakatali sa cording area dahil yung unang itinali naming stag ay napadala na ulit namin sa aming client. May mga kausap ng client si Jayfern kaya sabi niya mukhang kukulangin ang i-harvest namin ngayon. Wala pang ang 20 heads ang i-harvest namin ngayon dahil nagka-problema kami dati sa incubator kaya kakaunti ang palabas namin. Kaya yung mga inahin na lumimlim ngayon ay ipapriming na ulit ni Jayfern para maisalang na ulit. Washout intense nga ng LDI ang lagi namin ginagamit sa pagpapaligo ng aming mga manok. Ang washout intense kasi ay mabisa sa lahat ng uri ng kuto ng manok. Insect repellent din ang washout intense dahil sa eucalyptus. Ang pinagpaliguan ng mga manok ay binubuhos namin kung saan may mga langgam dahil mabisa din itong pamuksa sa mga langgam. Dito na namin sa likod ibinilad ang mga manok na pinaliguan ni Jayfern. Tiktik ang init kaya saglit lang na ibinilad ang mga manok. Mahigit 20 heads nga ang pinaliguan ni Jayfern. At pati yung aming 7 times winner broodcock ay pinaliguan na rin dahil medyo matagal na siyang hindi napapaliguan. Saglit lang ibinilad ang mga manok kaya madaming napaliguan si Jayfern. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next video. Bye!